Hi guys, mga kanegosyo, pasensya ka familia, magandang umaga sa inyong lahat. Pasensya kung medyo na late itong vlog natin to dito sa kumakalat na naman na tinatawag na partnership. Okay, so talagang tayo talagang atat na makapag-share. Pag-usapan natin itong partnership, okay? But before natin pag-usapan itong partnership na gumagala ngayon, sponsored lagi yan. Marami. Isa, dalawa, tatlo. Nung una, tatlo nakita ko. Ngayon, 4, parang madami na. Pero kung mapapansin nyo, yung mga building na ginagamit, kung mapapansin nyo, yung mga tao na nandoon, mga nakakulay blue, ano bang tawag dun sa yung pag pumapasok tayo ng farm, sinusunod nila, makikita mo sila, mga nagbibideo, nagpipictures, okay, talagang hype talaga. Talagang boom na boom ba, parang gano'n. So, balikan lang natin, naalala ko before, merong lumabas na Broilerpreneur. Inad pa nga nila ako sa GC na yun. So, ang daming nagpo-post, blah blah blah. Then, nag-vlog tayo sa Broilerpreneur nito na winawarningan lang natin yung mga tao. Hindi naman natin sinabi na ito ay isang scam or investment scam na kakakalap ng mga investor then tatakbo na. Hindi naman natin ang sa atin lang noon, winarningan lang natin sila, mag-isip muna, pag-aralan. Kasi no, there's no such easy money sa mundong ito. Walang easy money talaga. Walang yung nagbitaw ka lang ng pera, then kikita ka na. Guys, sabi ko nga lagi, hawakan natin ang ating hard-earned money, lalo na yung mga OFW. May mga yun nga nangyari doon sa kambing. Hindi naman natin tayo naman naman diyan, nasa gitna tayo diyan. So may mga iba na nagpa-interview na mayroong mag-asawa na talagang retired sila, bla bla bla, yung retirement nila na for retirement nila na naipon is naubos. Marami na, parang ganoon. Then doon nga sa Broilerpreneur, naalala ko nung nag-vlog tayo, merong tinamaan, medyo maraming tinamaan yata. Merong isa, OFW, si ma'am, kung nanonood ko dito, sabi niya sa akin, hindi naman scam ang Broilerpreneur, hindi naman siya scam, bla bla bla. So sabi ko, ma'am, magkano ba yung in-invest mo? Alam niyo, ang in-invest niya is 500 pesos lang, dahil yun yata yung minimum. Pero nakikipag-away siya, nakikipag-diskusyon siya. So sabi ko, ma'am, hindi mo kinakailangan ako na nasabihan ng ganyan. Kasi ito ay nagkikare lang tayo sa mga tao. So going back to Broilerpreneur nga, nalaman nila na, okay, nagpapa-farm tour sila, parang somewhere in Bulacan, hindi ko alam. So imimit yung tao, meron silang sasakyan, pupunta sila sa farm, papapasukin sila sa farm, ipapakita sa kanila yung napakalalaking farm. Okay, napakalalaking farm. Ito bale, yung pinag-uusapan natin yung Broilerpreneur guys, ito ay mga sisiw na ngayon naman kasi yung broiler talaga, yung hindi na yan yung 45 days kasi kung mga farm na malalaki talaga, 30 days, 29 days, 31 days harvest. So talagang yun yung sinasabi nila na kaya nga yung nakita ko sa loob ng 1 month, bibigyan kanila ng dividendo ng 5 to 11%. So kung kayo may 100,000, minimum mong makukuha is 5,000. So ang dividendo daw is 5,000 to 11,000. Pero paano pag sumali ka na wala pang siso? Paano pag sumali ka na nasa kalagitnaan ng naka 15 days na yung siso, 15 days ang harvest? So ano ba yun? Ipapakita sa iyo yung mga siso. Ito yung mga siso nito. Ito yung building na dito ka nag-invest. O talagang pera-pera lang. Kasi yung iba nga, yung kambing, nag-invest sila, hindi nila alam kung saan doon yung kambing nila, hindi nila alam kung yung mga airtag nila, hindi nila alam kung saan yung building. So again, huwag kayong magagalit sa akin. Alam ko may mga mag-comment dyan, alam ko may mga tayo po ay concern lang kasi marami na tayo noon na sinabihan, nag-vlog na tayo, hindi rin kayo nakinig. So ano nangyari? Nga nga talaga kayo, sising-alipin kayo. Maraming iba na nakausap ko, nasa ibang bansa na ulit sila. Dahil nga, na-invest na rin yung pera nila. May iba na yung bahay na hinulugan, hindi nahulugan. Mayroong iba na hindi nakapag-aral yung mga anak nila. So again, sana wag nang mangyari kung ganito. So alam nyo, palagi yung sinasabi, kung gusto nyo magnegosyo, manood kayo ng YouTube channel ng Negosyo Philippines, mag-PM kayo sa akin, pumunta tayo sa farm,
tuturuan na lang namin kayong magnegosyo. Kung may negosyo na naiisip, pwede naman yung isang sa atin, pwede kayo magpa-guide. Kasi sabi ko nga sa inyo, hot na naman, boom na naman. Kaya tayo, atat na atat, talagang nahuhumaling. Kahit may nagpapayo na hindi nakikinig. Iba na rin yung kahit papano, may mga veterano sa business na nakikinig. Okay, ngayon, ang tanong, hindi ko sinasabi na itong partnership na ito open for partnership. Exclusive farm tour for our partners. So itutur kayo, ang lalaki, ang ganda, kita-kita mo talaga yung mga building. So ang tanong ko guys, kung malaking company na ito nagpapa-invest na ito, ang lalaki na kasi ng mga building nila eh, milyon na yan, daang milyon na yung investment nila, baka billion pa nga. So paano nangyaring sila ay nagpapa-invest pa? Kung maganda na yung kita nila. So bakit pa nila kinakailangan ng investor? Bakit pa nila kinakailangan pakitain yung tao samantalang kaya naman nila nakapag-invest sila na gano'n? Ang tanong, gano'n na katagal itong company nito? Ito ba yun talagang nag-register sila ngayon and then agad, blam. Ito ba talaga ay allowed na talaga magpa-invest? Kasi guys, meron nga tayong kilala na ang permit nila is hindi naman talaga for investment. Pero so, ginawa nila yun, sorry ka rin sila ng problema. So ngayon ang tanong, ito bang company ito yung mga dapat nating tanong. Unang-una, ito bang company ito ay registered talaga na magpa-invest? Dalawa, sino yung mga tao behind this? Yung sino yung namamalakad? Gano'n nakatagal? Meron na ba talagang tao na kung ito yung bagong-bago pa lang, linggo lang or buwan lang, okay, matakot ka na. So, kasi alam nyo, marami tayong naging project na yung mga tunnel vent type na mga yun yung broiler, yung puti. So, alam niyo yun, meron tayong example sa Taisan. Meron tayong client doon, pito yung building nila. So, sabi niya sa akin, sir, ako ang nag-invest, ako ang nagpagawa ng building na ito. Malaki itong building na ito, parang kung hindi ako nagkakamali, nasa mga 7 to 8 million ang isang building sa Nasib po. Sa Tuway, ganun din. Ngayon, ikaw pala, pag may kakontak ka, ikaw ay pwede mag-apply as contract grower. Ang contract grower guys ay iyo yung building, iyo yung facilities, iyo yung lupa, may tao ka. Then yung contract grower like Magnolia, San Miguel, Magnolia pa ba? Seajoy, ano pa ba? Yung sa Chokes to Go, yung gano'n. So, maraming company na sila ang magsusupply ng inyong mga manok, pakain, gamot, then meron silang technician, meron silang vet na ipapadala sa iyo, meron yung schedule. Ang gagawin mo lang kung ikaw ay may building, kung ikaw ngayon nag-invest, and then merong certain percentage na kita ka every harvest. Sa pagkakaunawa ko, ang sabi nila, yun nga, let's say average ng 1 month, after 1 month, merong 2 weeks na pahinga, lilinisin, paigahin ng building, and then hulog ulit. So, sa nakausap natin, ang sabi niya sa akin, kaya nilang mag-harvest ng 7 to 8 times in 1 month. Pero sabi niya, average ay 7 times in 1 year. Sorry, 7 to 8 in 1 year. So, pero sabi niya, average is 7 times per year. So, malaki yung kita, malaki. Sa totoo lamang, sabi nga niya, siyempre, million talaga ang pinag-uusapan. Pero ang tanong ko, bakit kinakailangan nilang kung yung company nila na about sa broiler na ito is medyo nagkakaproblema. Alam nyo, yung investment, yun yung para sa sisiw daw. So, pero bakit hindi nila i-ask dun sa contract grower nga, dun sa mga companies na nag-offer ng gano'n. Naalala ko, si Pisang Marmit, asawa ni Pisang Kambal, noong guys, pumutok yung vulkan. So, parang yung manok nila is around 3 weeks or 4 weeks. Parang hindi pa, parang malapit na rin namang harvest. Let's say 3 weeks average, parang gano'n. So malalaki na rin naman, less than 1 kilo, let's say mga 0.5, 0.6. Pero puputok nga ang vulkan, hindi masusupply ng company ng pagkain. Ang mga tao nila, alam nyo, ang ginawa nila, ipinamigay sa tao. So maraming nakakuha, libre kami, nakakuha rin ka kasi malapit nga sa farm. So pinalaki natin, yung iba, ipinamigay din naman sa tao. So guys, bakit ginawa ni Mamamit na gano'n? Kasi nga, may insurance yung kanyang mga alagang manok.
Ibig sabihin, kung sa mga event na ganon, hindi sa malulugi kasi may company na babayad sa insure or naka-insure yung kanyang business. Meron akong alam dito sa Lemery, nasunog yung building, kasama yung mga manok, may insurance din. Di lalo na nga kung contract grower. So guys, para sa akin, kung kayo ay nasa ibang bansa, kung kayo may naipon, pag-aralang mabuti. Hindi ko sinasabi na no, huwag mag-invest dito sa partnership na sinatawag ito. Pero para sa akin, it's too good to be true. Imagine niyo isang OFW nakaipon ng 1 million sa Singapore, sa Canada, sa Australia, magpapadala ng 1 million. O sige, mag-invest ako ng 1 million. Then, mag-expect ka na every month is meron kang 50,000 or let's say, kasi sabi nila 5 to 11%. So let's say, gitna mo na lang, 8%. Meron kang 80,000 kung may 1 million ka. Guys, sa totoo lang, medyo maliit yung 1 million yan. Imagine mo kung may 1 million ka, may 80,000 ka, sitting pretty ka na sa bahay mo. Wala kang kahirap-hirap. So guys, ang dami na naman sponsor. Alam nyo, kung sikat talaga yung company yan, no need na i-sponsor pa nila yan. Maraming tao na pupunta na talaga dyan. Alam nyo, pag-aralan, ako nga noon merong yung ayaw ko na sabihin, pag-alaga ng livestock din, sa tubig. Gusto kong umattend. Pero sa seminars fee pa lang scam na Imagine niyo almost 6,000 attend ka lang ng 1 day. Yun daw food included, yun daw mga booklet, blah 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 yung gagamitin mo. Pero imagine mo, seminar pa lang or training pa lang is almost 6,000 per 1 day lang yon. O kung hindi ka umattend, di kita na sila ng malaki. Kung makapagpattend sila ng mga 50 na tao na may 5,000 mo na lang na net, 25,000 kahit hindi na kayo mag-invest, kumita na sila. So, guys, concern lang po ang negosyo, Philippines sa inyo, kung tayo ay may pera, kung may pagkakatiwalaan tayo, sana supportahan pa rin, patuloy pa rin yung supportahan ang Negosyo Philippines na YouTube channel. Kung tayo kayo may mga business, gusto nating i-feature dito, tutulungan namin kayo para ma-promote and then at the same time, maka-inspire, malaman ng ibang tao yung business na ito. Again, yung mga partnership. Ako, pag ako nag-negosyo, ayaw ko na may ka-partner. Gusto ko solo ko, gusto ko ako lang yung nag-design. Mas nakakapag-concentrate ako, mas makaka-discount ako. Pero kung partnership, ang tanong nga, this is very, very easy naman Kung big time na ang company ito, bakit pa nila kakailanganin ng maraming tao na mag-i-invest ng 100,000, 200,000, ay may kita ka na Alam nyo guys, ano ba yan nyo? Next vlog natin, talagang mahit ako dito sa partnership na ito. Meron akong isang kwento na sasabihin sa inyo na nangyari mismo sa uncle ko or sa tito ko, na ako mismo yung first na narinig ko dun sa babae na isa na mag-invest daw, bla bla bla, na sabihin daw, ganun, big time. Sabi ko nga, kung big time ka na, bakit mo pa kailangan na investor? Bakit mo pa kailangan na ng someone to invest sa business mo? Panggulo na lang yan. Yumaman ka na nga, naging big time na nga. Yan nga mga company yan, yumaman na nga sila, yung partnership na yan Nagkapera na nga sila, yumaman na nga sila Kung mayaman, okay. Bakit pa nila kinakailangan mag-invest? Ang tanong, yung bang mga taong involved dito, kanila ba talaga yan? Kanila ba talaga yung building? Kanila ba talaga yung business? Kung may papangahawakan sila na may papakita, itong business ito ay sa amin talaga, ito yung papel, ito yung permit, ito lahat-lahat. Okay. Kahit ako, mag-invest ako naman 100,000. Pero kung wala silang mapakitang gano'n, yung talagang kumikita talaga, walang 100% na negosyo. Kahit anong sobrang boom, kahit pa 7-Eleven yan, kahit pa Jollibee yan, kahit pa anong mga big time na mga negosyo, walang sure na 100% nakikita. Lagi meron pa rin risk, lagi meron pa rin na chance or even 1%, meron pa rin lagi. So kahit anong lakas niyan, akala mo talaga pag nag-invest ka, agad mabibilang mo na yung kikitain mo. No! So, mga kanegosyo, kasi sa ka-familia mula sa puso ko, concern po ako, please share. Kung natapos mo itong video ito, congratulations. Ang pakiusap ko, share natin. Baka kung hindi man tayo ang mabiktima niyan, or hindi ko pwede sabihin biktima, sorry. Kung hindi man tayo ang sabihin natin na may mangyaring hindi maganda, at least yung ibang tao na warning na natin. Again, ulitin ko, huwag kayong magagalit, mga
yung ibang nakikita ko na naka-sponsor na nag-aas ng investment or partnership, wag po kayong magalit dahil kung wala naman kayong dapat igalit, kung wala naman kayong dapat ikatakot, wag kayong mag-react, mag-overreact. So hindi ko sinasabing scam, sa akin ng pag-aralan at isipang mabuti, hindi madaling kitain ng pera. God bless po. Keep safe. Again, let's share love, care, and positivity. Bye-bye po.